Okay, itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at bago ako bumati sa inyo at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Daniel Lopez. Sir, anong problema pag yung cylinder, yung ibig niya sabihin yung bola ng revolver, ayaw umikot kahit ilabas ko ang cylinder at ikutin ko ayaw pa rin umikot? So tinanong ko siya anong brand ng baril mo, sabi niya Armscore. So bago natin yan bigyan ng kasagutan, ay gusto ko lang munang ipalaala sa inyo, lalo tigit do sa mga bago pa sa aking YouTube channel, na ako'y hinahanap sa Pilipinas at magpapagawa ng baril. Ako po'y wala dyan. Ako po ay nandito sa Kuwait. Nagtatrabaho ko dito sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Okay, at gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 35,400 na mga subscribers around the world at lalo tigit sa ating mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Ano man ang oras dyan, tanghali, hapon, gabi o madaling araw, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ingatan natin ang ating kalusugan, huwag tayong magkasakit. At lalo tigit tayo mag-ingat sa ating mga trabaho para maiwasan ang mga aksidente, mga sakuna. Ayan, at gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan, anak ng mga single parent na nahihirapang magpaaral sa kanilang mga anak. Okay, at gusto ko lang pasalamatan ng ating mga sponsor. Okay, sapagkat tayo isang charity vlogger, yung ating mga beneficiaries, dahil sila ay mga bata pa, di natin sila ginagamit na content para kumita sa YouTube. Manay pa ang ginagamit natin yung ating malit na kaalaman. At yung kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila, bagaman kulang pa yung kinikita natin sa YouTube. Tumutuko tayo sa ating sariling bulsa, pero papasalamat ako sa ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan, may GCash number tayo sa ating likuran. Nagtatanong si JC Antonio Alfonso Official, ayan po ang ating GCash number, nasa likuran natin. At shout out sa ating mga beneficiaries, kay Alfredo Isidro Ordosipay, yan ang ating mga sponsor. Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, gayon din sa ating kaibigan na architect Arnel Salvador dito sa Kuwait, at gayon din kay Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Boy Umay, ayan, shout out sa inyo at thank you very much. Ganyan din sa ating kaibigan dito na nagtatrabaho dito sa Kia Motors Kuwait, kay Umbet. Maraming salamat sa iyong pinadalang tulong para sa ating mga estudyante. Shout out sa iyong mga tropa dyan sa Kia Motors Kuwait, kay Yasin. Okay, shout out kay Apollo, shout out kay Ana May, shout out kay Mary Grace, at shout out din kay Rodora. Okay, welcome kayo anytime dito sa ating shooting range. May ating shooting range dito sa Kuwait. Ayan. At bigyan natin ng kasagutan ang tanong ni Daniel Lopez. So, unfortunate Daniel, wala tayo ditong Armscore sa Kuwait. Okay, pero ituturo ko sa iyo ang posibleng problema ng iyong revolver. Sabi mo hindi maikot, hindi mag-freewheeling na ganyan. So ang gawin mo ay ganito, ang tansya ko ay nadurog yung spring, dahil ito ay nangyayari din dito sa kahit sa mga toros, nangyayari yan. Meron din akong meron din akong karanasan na ganyan din na hindi umikot, at nang binuksan ko ay durog na yung spring dito sa loob. So ikutin mo ito
ang kalimitan niya ng ikot niyan ay sa halip na pakanan ay pakaliwa. So ikutin mo ito, yan. Ikutin mo yan para matanggal mo yung center stud o center bolt. Ito yung center bolt niya, yan. Tatanggalin mo yan. Okay, at may makikita ka dyan na isang spring na maliit. Ingatan mo to. Baka ito ay dalawang spring yan. Isa ito. Ito yung spring na ito yung nagtutulak dito sa dito sa center bolt na naglalak. Kaya pag yan ay wala na, ito ay lumulubog na. So yan. At pwede mo nang tanggalin itong bulaklak, itong ratchet niya. Yan. Pag natanggal mo na yung ratchet niya, yan. Ingatan mo yung wag mawawala yung kanyang, dahil ang purpose niyan ay itutulak niya yung yan yan, yan ang nagtutulak dito. May bukod pa dito sa spring na to, may spring pa sa loob yan na tinutulak. May spring pa yan dyan. So maaring hindi man yan ang problema. So yung spring na yon ang papaliwanag ko lang sa inyo, yung spring na yon ang nagtutulak dito sa center bolt na ito, dahil yun ang pumapasok dito sa butas na yun. Okay, so ayan, pag natanggal mo na yan, natanggal mo na yan, linisan mo, ay saka mo ito mabubunot dito sa yoke o sa kanyang carrier. Bunutin mo itong carrier na ito, mabubunot mo na yan, tanggalin mo na yan dyan. Pag nabunot mo yan, may makikita ka pa rin dyan isang spring sa loob. Pag itong spring na to ay nadurog, ito, ayan, at may spacer yan dun. So kung malinis na yan at makita mo ito ay nadurog kasi may spring yan dyan, baka yan ay nadurog na, ay hindi na yan iikot. Pag yung mga spring na yan ay nagkabuhol-buhol na, dahil ito ay maliit lang. So kung ito'y durog na, ay hindi ko lang po pwedeng ipakita sa yung pagkagawa niyan. Kwerdas lang ng gitara yan. Humanap ka ng kwerdas ng gitara na sinlaki niyan at humanap ka ng ikutan, iikot mo lang ng iikot hanggang sa ma-perfect mo yung tamang laki. Okay, titinan mo yung laki na yan. Yung kwerdas ng gitara, yung mga ganito, yan, hindi ko lang po pwedeng ipakita sa inyo yung paggagawa niyan dahil baka tayo may strike sa YouTube. Okay, kaya nga gusto kong maggagawa ng special class sa Messenger na doon ko ituturo yung mga bawal ituro sa YouTube para hindi tayo may strike. Dahil pag tayo na-strike pa ng isa, mawawala na ang ating YouTube channel. So nagiging maingat lang ako sa pagtuturo. Kaya nga naisip ko na gumawa ng isang special class bukod pa yung aking mga online class. Okay, yung mga online class walang bayad yun. Yun ay group chat lang. Pero yung itong special class na aking gagawin, kung halimbawa may mag-enroll na mga 20, ako ay willing gumawa ng special class. Kasi nga dito sa YouTube, limitado ang ating pagtuturo. Hindi natin po pwedeng ituro lahat. Dito sa YouTube, yung paggagawa ng mga parts, bawal dito. May community guidelines tayong sinusunod. Dahil pag tayo ay nakalabag na 3 times, tayo tatanggalin na sa YouTube. So, hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo yung pagtuturo ng mga parts. Ayan, at kung gusto ninyo mag-message kayo sa akin at pag 20 na kayo, i-enroll ko kayo at mag-umpisa na yung klase natin. Okay, so ayan, ipapasok mo lang uli yan. Pagkatapos ay tatanggalin mo to. Ayan, kagaya ng pagtanggal ay ganoon din ang pagbalik. Siyempre lilinisin mo yan. Bala ka na maglinis, di ko napapakita. Basic lang naman yun. So ito lang ang basic nito. So ibabalik mo ng uli yan. Okay.
May timing yan. Papasok mo uli. At saka mo lang isusot na uli yan. Okay, ayun lang ang nakikita kong problema niya kung bakit yan hindi umiikot. Dahil ito nangyari na rin ito sa akin. Nakagawa na ako ng ganyan. Yung spring doon ay nagkaputol-putol na, nagkabuhol-buhol na. Dahil sa tagal na hindi na nalinisan, yun, nasira yung spring. At hindi na nalalangisan. Dapat yun nilalangisan yung loob na yun para lagi siyang freewheeling. So ayan, at sana nasagot ko yung katanungan mo, bagaman wala tayong modelo na kagaya ng baril mo, ay sana nakatulong itong videos na ito. At kung gusto ninyong gumawa tayo ng special class, mag-enroll kayo sa akin. Mag-message lang kayo, kung 20 na kayo, ililista ko kayo at i-announce ko. At gagawa ako ng account sa Messenger para doon ko mag-upload at magturo. Kamukha ni Jobel Platon, tinuruan ko ng paggagawa ng magazine spring kasi hindi nga po pwedeng ituro dito yon. Ayan, so ayan ang aking announcement at sana manood kayo ng aking live bukas Friday. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.